Happy midweek po sa lahat. Kumusta na ang inyong kalahating sanlinggo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayong gabi mga kapatid, mga kaibigan, ay pagpapatuloy natin ang ating babasahin sa aklat ng Levitico. Tayo po ay nasa chapter 18 na. Napakaganda po nito. Naway samahan ninyo ako para mabasa natin at maunawaan ang mga bagay nito. Pero hindi po natin maunawaan kung hindi tayo hihiling ng gabay sa banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo sa mga biyaya at pagpapala na inyong pinagkaloob sa amin sa loob ng isang linggo. Sa buhay at kalakasan na patuloy yung pinapahiram sa amin. Sa pagpapagaling sa aming mga karamdaman. Sa mga natatanggap po naming ayuda, pagpapala, buhat sa inyo. Sa kalakasan pang espiritual, Ama. Nakikiusap po kami na sana ngayong gabi sa aming pagbabasa ay samahan kami ng banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang mga tagubilin niyo sa amin, ang mga tuntunin at batas ninyo. Nawa, ang bawat sa amin ay pakipindisinan niyo ng karunungan at kapayapaan. Ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, pagpatuloy na po natin. Umpisahan na po natin ang pagbabasa. Levitico 18:1 hanggang 30. Inutusan ng Panginoon si Moses na sabihin ito sa mga taga-Israel. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag ninyong gawin ang mga ginagawa ng mga taga-Ehipto kung saan kayo tumira noon. Huwag din ninyong gayahin ang mga ginagawa ng mga taga-Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. Datapat inyong sundin ang aking mga utos at mga tuntunin dahil ang mga sinusunod dito ay bubuhay. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong sumiping sa malapit ninyong kamag-anak. Ako ang Panginoon. Huwag mong ilagay sa kanila ang iyong kahihiyan ng iyong ama sa pamamagitan ng pagsiping sa iyong ina o sa iba pa niyang asawa. Huwag kang sumiping sa iyong kapatid na babae kahit na kapatid mo siya sa ama o ina, kahit na lumaki siya sa inyo o hindi. Huwag kang sumiping sa iyong apong babae dahil magbibigay ito sa iyo ng kahihiyan. Huwag kang sumiping sa anak na babae ng iyong ama sa iba niyang asawa dahil kapatid mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong tiyahin na kapatid ng iyong ama o ina. Huwag mong ilagay sa kahihiyan ang iyong tiyuhin sa pamamagitan ng pagsiping sa kanyang asawa dahil tiyahin mo rin siya. Huwag kang sumiping sa iyong manugang na babae dahil asawa siya ng iyong anak. Huwag kang sumiping sa iyong hipag na babae dahil ito'y magbibigay ng kahihiyan sa iyong kapatid. Huwag kang sumiping sa anak o apo ng babaeng sinipingan mo noon dahil baka anak o apo mo iyon at ito'y nakakahiya. Huwag kang mag-asawa ng kapatid na babae ng iyong asawa habang buhay pa ang iyong asawa. Huwag kang sumiping sa babaeng may buwa ng dalaw dahil itinuturing siyang marumi. Huwag kang sumiping sa asawa ng iba dahil kapag ginawa mo ito, ituturing kang marumi. Huwag mong ibibigay ang iyong anak para ihandog sa Diyos ni Molek dahil iyan ay paglapastangan sa aking pangalan na iyong Diyos. Ako ang Panginoon. Huwag kang sumiping sa kapwa mo lalaki o kapwa mo babae dahil kasuklam-suklam ito. Huwag kang sumiping sa hayop dahil ito'y napakasama at ikaw ay ituturing na marami. Kapag ginawa mo ito, huwag mong dumihan ng iyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng ganitong mga gawain dahil ito ang nagparumi sa mga taong pinaalis ko sa lupaing ibinigay ko sa iyo noon. At kahit ang lupaing ay nadungisan dahil sa ginawa nilang iyon, pinadalhan ko ng mga salot ang lupaing iyon para sa pagpapaalis doon. Pero kayong mga katutubong Israelita at mga dayuhang naninirahan kasama ninyo, huwag ninyong gawin ang kasuklam-suklam na gawain iyon, kundi sundin ninyo ang mga tuntunin at mga kautusan ko. Sapagkat kung dudungisan din ninyo ang lupaing yun sa pamamagitan ng paggawa ng mga gawain yun, paalisin ko rin kayo sa lupaing iyon katulad ng mga taong unang tumira doon.
ang sino mang gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain ito ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Kaya sundin ninyo ang iniutos ko sa inyo at huwag ninyong sundin ang mga kasuklam-suklam na ginawa ng mga taong nauna sa inyo para hindi ninyo madungisan ang inyong sarili katulad nila. Ako ang Panginoon na inyong Diyos. Nakita po natin mga kapatid ang kagandahan ng utos ng Diyos. Dito sa kapitulong ito ay makikita natin kung ano ang kanyang mga pinagbabawal at ayaw niya sa atin. Yung mga hindi tamang gagawin lalo na sa pagsiping. Sana ay may natutunan po tayo. Pati ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. At yung mga may relasyon sa kanilang lahi ay nakita natin na bawal. Sundin po natin ito. Ito ang gusto ng Diyos para sa atin. At ang kagustuhan ng Diyos ay hindi tayo mapapasama, kundi tayo ay mapapabuti. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin ngayon. At sa pagtatapos, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Sa karunungan at kaalaman na inyong pinagkaloob sa amin ngayong gabi. Nawa Ama, ang mga karunungan ito ay maging aral po sa amin, maipamahagi po namin sa iba. At ito po ay magiging gabay po namin. Salamat po sa inyong pagmamahal sa amin. Ama, patuloy kaming dumadalangin sa inyo. Nakasalukuyan pong ginagawa ang bagong Balasing Church. Humihingi po kami sa inyo ng tulong sapagkat ang aming financial ay kapos. Katukin-nawa ng inyong banal na Espiritu ang mga taong gustong magkaloob upang maitatag at maitayo ang inyong banal na templo. Nawa Ama, ang suporta nila ay sumaamin at ang kanilang mabubuting puso ay igawad nila ang pusong mapagbigay. Salamat po sa inyo Ama, at ang lahat po hinihiling namin at pinakikiusap sa inyo kalahati pang sanlinggo na pag-iingat niyo sa amin. At ang lahat po hinihiling namin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, maraming salamat po sa inyo mga kapatid at sa darating na Biyernes, magsama-sama po muli tayo. Happy midweek po sa lahat.